ka na ba makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin? Gusto mo bang marating ang matayong at tanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangas sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit
on the victory. Amen? So whatever this week we're facing, or a lot of problems, ano man po yung harapin natin? Ngayong linggo na darating, alam natin that we always have the victory of our Lord. Hallelujah. And especially when we come to the church and Lord, ang daming mga pinagdaanan ko this week. Ang daming mga problema, pero alam ko, Lord, ang mga pangako mo ay mananatili sa aking buhay. Amen! That's why we always declare. And as we come to the house of the Lord, let us not just declare and speak the word of God. Let us believe and let us receive these good and great promises of Jesus to us. Amen? Are you ready to receive the promises? Are you ready to receive these good and great promises in your life? Do you want these promises to be seen in our life? And the good news is, for all God's promises have been fulfilled in Christ, with a resounding and through Christ our amen, which means yes, ascends to God for His glory. Let's declare together. Let's speak the word of God. God
surrender and trust. Just like the lyrics it describes, the song invites us to step out onto the waters, to trust in God's guidance, and to let go of that fear. Powerful reminder that even in the midst of life's uncertainties, we can find courage and peace by placing our trust in the one who calms the storm. And as we sing this song, brothers and sisters, let's open our hearts and allow the message of the Lord to deepen our connection with God.
deeper than my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders, and we walk upon the waters wherever You would call me. Take me
first timers, you're welcome here at Jesus Coffee Church. Thank you, Lord. Let's give God a warm applause, a big hand for a great God named Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Naranasan niyo ba? Naramdaman niyo ang presensya ng ating Panginoon? Alam niyo, kahit hindi natin maramdaman, dahil sa salita ng ating Panginoon in Psalm chapter 22, verse 3, God inhabits in the praises of His people. Kaya every time you shout hallelujah, you shout amen, you shout the name of Jesus, nandito ang kanyang presensya, nananahan ang presensya ng ating Panginoon at pinupuno ng kanyang presensya. Kaya once again, mga kapatid, let's praise the name of Jesus through the life of our brothers and sisters. Why don't we go around and greet one another? Kamusta ka? You're all welcome here again in Jesus Coffee Church. Lahat ng mga first-timers, maging sa ating online church, kung ikaw ay kind of new blessing. And of course, we have kids church at the back, yung mga pamangkin, anak, apo natin. Pwede natin ilagay sila. At meron silang mga teacher, ayan, dyan sa likod. Teacher Yomi, Teacher Che, Teacher Cyril. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. At hindi ko na papatagalin, as we celebrate, as we declare this month of freedom, isang kapatid natin ang may magandang pagkatoo na ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Grabe siya na ang mag-share tungkol sa nangyari sa kanyang buhay. Tawagin natin, Sister Ruth Inono. Cum laude. Grabe siya. Thank you, Lord. Mercies. Hello po. Hello po. Ano na? So, mapagpalang araw po mga kapatid. Ako po si Sis Ruth Inonog. And kabilang po ako sa Young Pro Ministry. At gusto ko pong umpisahan po ang testimony ko sa pagbabahagi sa inyo ng verse na ito. Ito ay mula sa mga awit 113 verses 2 to 3. Ayan. Sabi dito, ang kanyang pangalan ay pamulihan, magmula ngayon at magpakailanman, buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat pamulihan. Amen. Ayan. Thank you, Lord, sa pagkakataon na ako ay makapagbahagi sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa aking buhay. At kung paano na binago at patuloy na binabago ang aking buhay. Maaaring para po sa iba, ngayon nyo lang po marinig yung kwento ng aking buhay. And share ko ito dahil alam ko na ako ay nilinis na ng Panginoon, si Jesus, na kanyang banal na dugo. Binago at patuloy na binabago. Maaaring sensitive po ang kwento na maaaring yung marinig ngayon, pero pinahintulutan nila ng Diyos sa aming buhay.
sa kapangyarihan. Thank you, Lord. Ayan, galing po ako sa takbuhin na para bang walang katapusan. Yung nakakapagod na buhay, yung tipong di pa tapos yung isang problema, may kasunod na naman. Sino sa inyo ang mga kapatid yung nakaranas na? Amen. Ayan. So, naranasan ko po yun. Yung kumbaga parang cycle na lang. Yung paulit-ulit, paikot-ikot, bigat-bigat, sobrang lunod na lunod, pagod na pagod, walang kapahingahan, at walang kapayapaan. So dahil po sa sunod-sunod na problema, ako ay umasa sa makamundong bagay. Yan. Mga makamundong pamamaraan para lang maibsan yung nararamdaman kong bigat at mga problema. Umasa ako sa panandaliang saya kapag kasama ko yung mga tropa ko, yan, mga barkada, naglalasing sa alak, naninigarilyo, and even indulge with drug addiction at a very young age. Ligaw na tupa na parang walang pupuntahan, walang kinabukasan. Akala ko noon kasi yun yung mga bagay na makakatulong sa akin. Akala ko yun yung magpupuno sa nararanasan kong pagkukulang. Ako din po ay product ng broken family. Iniwan po kami ni Papa nung 7 years old lang ako. Bilang babae, hindi po ito magandang karanasan para sa akin. Dahil dyan, ako po ay nagalit sa lahat ng lalaki. Ayoko na naman sa lalaki. Kaya sinubukan ko na pumasok sa iba't ibang relasyon. Para lang maging masaya, umasa ako sa pakikipagrelasyon ko sa kapwa ko babae. Pero kahit ganon, paulit-ulit pa rin ako nasasaktan. Ayan. Diba? Ang layo na. Thank you, Lord. Glory to God. Ayun. Tumagdag pa dyan. Bukod din sa pag-iwalay nila mami at ni Papa na pag-iwan sa akin, dahil kaya ako nagalit sa lalaki, tumagdag pa dyan yung isang pangyayari sa buhay ko na ayoko nang balikan. Sa aking kahinaan, ako po ay pinagsamantalahan ng isang lalaki. Hindi naging maganda ang buhay ko. Ako ay napuno ng kalungkutan at takot. Dahil sa aking mga bisyo, siningil ako ng aking katawan. Ang kapalit nito ay ang aking kalusugan. Nagkaroon ako ng iba't ibang sakit dahil naging komplikado yung buhay ko. Nagkaroon ako ng sakit sa kidneys, sa baga, sa atay, sa puso. Dahil dyan, na-stroke po ako nung 22 years old ako. Ang bata ko pa pero ang dami ko ng sakit. Pero alam ko naman ito ay dahil sa aking mga desisyon sa buhay. Maling desisyon sa buhay. At maraming pang sakit. Na halos every month po ako naka-confine sa hospital. Staycation lang yung pay. Makikita mo talaga sa buhay ko noon ang pagiging isang makasalanan. Ang buhay ko walang liwanag. Nabubuhay sa kadiliman at inaani ng kabagsakan. Dahil din sa paulit-ulit na pagkakasawin ko sa pakikipagrelasyon ko sa kapwa ko babae, sa aking paghahanap ng makakapagpuno sa akin, ako po ay nasaktan at ako po ay na-diagnose na nagkaroon ng major depressive disorder with suicidal attempts. Nakakalungkot talaga yung buhay ko nun eh. Opo, dumating po ako sa buhay ko, sa punto ng buhay ko, na gusto ko na lang tapusin. Gusto ko na lang kitiin yung buhay ko sa dami ng problema. Gusto ko na lang matapos noon. Gusto ko na lang wakasan lahat. Rinig na rinig ko bawat bulong ng kaaway. Sinasaktan ko yung sarili ko. Nagkakaroon ako ng anxiety attacks, panic attacks, nanginginig yung buong katawan ko. Lahat ng yan,
dinanas ko noon. Pero, salamat sa Diyos. Alam ko sa ganitong sitwasyon, meron akong nanay, nanganalangin at nagbabantay sa akin. Napakasaklap ng aming buhay, pero mabuti pa rin ang Panginoon. Sa kabila ng patong na kasalanan na nagawa ko at pagkalimot ko sa Kanya, hindi ako pinabayaan ni Lord. Dati ang isip ko, hanggang dito na lang ang buhay ko. Ito na yung kabalaran ko. Pero hindi. Maling-mali ang kaisipang yun. Dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat tao. At hindi na plano na masadlak tayo sa kapighatian, kahirapan, kabiguan, kalungkutan, at kung ano-ano pang negatibong bagay. Dahil ang plano niya sa atin, sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Amen. Year 2021, nung sobrang lala ng depression ko, same year, natagpuan ng Lord ang mami ko, si Sister Lola. Nakatanggap siya ng kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatag na ako nun sa OPM, di pa kami magkasama sa bahay, nasa paro ba ako. At ako naman, nilalay ko lang yung mga tag niya. Sa umpisa, nanonood ako, pero hindi ko talaga tinatapos yun. Para lang makita niya na nanonood ako. Pero di ko naman talaga tinatapos yun. Para lang makita niya. Pero very persistent talaga si Lord at saka si Mami, no? Patuloy akong tinatag at di ako tinatantanan. So sa isang OPM, nakakanig ako na parang tamang-tama sa akin yung preaching ni Pastor. Sabi ko pa nga, after nga ng OPM eh, piniem ko si Mami. Hindi ko pa personally kilala si Pastor. Sabi ko kay Mami, "Mami, kilala ba ako ng Pastor?" Kasi tamang-tama na talaga sa akin yung preaching niya. At yun na pala yung simula ng pagtawag sa akin ni Lord. Dahil doon, palagi na ako nanonood ng OPM, uma-attend ng mga gawain at iba pa. Sa patuloy ko na pakikinig sa buhay na salita ng aking Panginoon, naramdaman ko na kumikilos talaga siya sa buhay. Sa kanyang grasya at kapangyarihan, unti-unti niyang tinanggal ang mga bagay na hindi nararapat sa akin. Unti-unti kong nabitawan yung mga strongholds ko, tulad ng bisyo, at pakipagrelasyon ko sa kapwa ko babae. Binago ng Lord ang desire ng puso ko. Sabi nga sa Psalms 37 verse 4, "Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart." Binago ng Lord ang desire ng puso ko at binigay niya sa akin ang nais niya. Actually, hindi siya madali. Kasi na-broken hearted ako eh. Napakasakit. Sobrang sakit nun eh. Yung proseso ng pagbabago. Sakit. Yung pagtanggal na nakasanayan mo, napakahirap ng kapatid. Ang sakit-sakit. Pero alam ko, ito ay para sa akin kabuti. Pero alam nyo, niyakap ako ni Lord. Niyakap ako ng Panginoon ng mahigpit na mahigpit. Ramdam na ramdam ko yung comfort ni Lord. Yung hinahanap ko na kapahingaan, kasayahan, at comfort sa mga mundong bagay, kay Lord ko lang pala matatagpuan. Lahat ng emptiness sa aking buhay, si Jesus ang nagpuno sa akin. Sa kabila ng aking mga masakit at kalungkot na nakaraan, ako'y binigyan niya ng bagong simula at magandang kinabukasan. Pinuspos niya ako ng banal na Espiritu upang magkaroon ng desire sumunod. Thank you, Lord. Sa pagpatuloy na makikinig at pagsunod sa salita
salita ng Diyos, nakakagulat at nakakamangha ang ginawa ni Lord sa aking buhay. Isang araw, gumising ako nang wala ng sakit, wala nang mga muntong desire, at opo, nagbago at binago na ako ni Lord. Lalo na yung puso ko, lalaki na po ang gusto ko. Sabi nga po sa Romans 12 verse 2, let God transform you into a new person by changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen. Perfect talaga ang plano ng Panginoon sa mga buhay natin. And-transform ako ni Lord, nagpapagamit na sa simbahan, sa pamamagitan ng aking talento na galing din kay Lord. Bakit na po ako ng dance team ngayon at patuloy na nagpapagamit kay Lord. Hindi pa po natapos doon. Sorry. Hindi po natapos doon ang kabutihan ng Panginoon. Ayan. Nakaka-join na po ako sa mga physical gathering, OPM at iba pang gawain. Pero, yun nga, yung mga challenges pa rin talaga na dumating. Nagkaroon naman ako ng health problem bago mag-prayer and fasting nung June. Ayan. 2 weeks na pabalik-balik yung pagdudugo ng ilong ko noon. And I was diagnosed with posterior myocardial infarction. Ayan. Abnormal ECG. Ayan. Sabi ng doktor, possible daw po na nag-heart attack ako. Kaya pala, in-schedule ako sa specialist, which is a cardiologist. Nung in-schedule ako sa cardiologist, hindi ko maintindihan, bakit nawawala yung ECG result ko? Nawawala siya. Hinanap namin kung saan-saan. Di talaga namin makita. Kaya nung first day ng prayer and fasting, nagpa-repeat ECG ulit ako. Second time around. Ayan. And God is really good. Alam ko, walang aksidente sa Kanya. Naulitin yung ECG. Ayun. At nangyari nga ang pagkilos ng Panginoon or my second ECG, nagulat, even the doctor, na nag-ECG sa akin kasi wala yung problema sa puso ko. At kung nakikita ko yung date dyan, June 3rd po ako na diagnosed na abnormal ECG. And June 23, normal ECG. Grabe. Thank you, Lord. Ayun. So, hindi na makita yung unang problema sa puso ko. Hallelujah. Mabagal na lang daw yung tibok ng puso ko. Baka kailangan lang na magpapatibok. So, hallelujah. Ayan. Pinagaling ako ni Lord. God will restore my health, heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. Yun yung sinabi natin kanina, diba? That's from Jeremiah 30, verse 17. Di pa tapos ang prayer and fasting, answered prayer natin. Kasi first day po ng prayer and fasting yan. Di pa tapos, answered prayer na agad. Nakita ko rin sa bag ko yung, nung magkatabi sila. Nakita ko rin yung nawawalang ECG. Grabe. Yun. Totoo nga na pagpatuloy ka nagpapabago kay Lord, kahit yung mga sakit mo sa katawan, kayang-kaya ni Lord baguhin. Kahit pa yung idineklara ng doktor, kayang burahin at baguhin ng Panginoon. Beyond declaration nga beyond borders. Walang imposible kay Lord. Sabi sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Ngayon, sinurrender ko na lahat-lahat kay Lord. Yung akala ko imposible, posible pala. Posible dahil kay Lord, masasabi ko na, pinalaya ako ng Panginoon, this is the month of freedom. Sabi sa Psalms 118 verse 5, out of my distress, I called on the Lord answered me and set me free. I am free. Jesus sets me free. Thank you, Lord. I give God all the praise, glory, honor, and power in Jesus' name. Amen. Glory be to God. Thank you, Lord. Truly, there is freedom in the name of Jesus.
Once again, palakpan natin ang ating Panginoon. Medyo nabitin lang ako sa pagpapalayas natin ni Lord sa'yo, sis. Kasi hindi mo na-report lahat. Alam mo, in the middle ng kanyang transformation, isa sa naging part ng kanyang depression ay yung ating kapatid ay nagkaroon ng maraming kaumangan. Pero salamat sa ating Panginoon, dahil ngayon, she's totally a debt-free, at ngayon, grabe, yung dating lubog sa utang, baon sa utang, nakabayad sa utang, at glory to God, lalabas na yung kanyang brand new car. So, hindi na-spoil ko, sis. Grabe to God. Kaya palakpakan natin si Lord. Ayan. Naging sikreto lang. Sumunod sa ating Panginoon. Faithfully. At pagbabahagi nito, tawagin natin si Brother Eugene. Maging sa area ng ating finances, kaya tayong palayain ng ating Panginoon. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Talaga, isa sa atin, bawat isa sa atin, na tatayo dito, magpapatako kabutihan ng ating Diyos. Kaya thank you, Lord. Sino rito ang blessed? Sino rito ang feeling blessed? Amen. Pag feeling kasi, parang hindi ka sigurado. Blessed ako. Pero, kailangan sabihin sa katabi mo. Yung katabi mo, blessed na blessed ka. Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon. Kaya, alam nyo, it's so wonderful, mga kapatid, na kapag ka naaalala mo, you remember all the good things in your life. Ito yung nakakapagpasaya rin sa atin. Kaya, thank you, Lord. Kasi, sino rito meron mga experiences na nakapagpasaya sa Kanya? Or naalala niya na binigyan siya ng Pasko or ng birthday niya ng mga larupahan? Tasa kamay, sino rito? Or na-experience niyang yayari magpakasal? Thank you, Lord. Kasi alam nyo, ito yung magandang alaala na binibigay sa atin din ng Panginoon. Kaya napakabuti ng salita ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Kaya sabi ng instead, sabi natin, you must always remember the Lord your God. Sabi nito, He is the one who gives you the strength to get good things. Thank you, Lord. Alam niyo na kapag naisip natin, naalala natin si Lord, that siya yung nagbibigay sa atin ng mga kalakasan to get all things for us. That is so wonderful, di ba, mga kapatid? At dami dito, He does, ito yung covenant ni Lord, until now, sabi dito, He does that to show that His covenant still authority today. And even up to this generation, nandun pa rin yung covenant and yung promises ni Lord sa atin. Kaya, let us all remember all those things, mga kapatid. No? So, napakabuti ng Panginoon. Kaya, pati yung mga ancestors, no? Sinasabi mo, yung ancestor ko na si Abraham, Jacob, ancestors ko rin ba yun? Na sinasabi, yung promises na yun are still there and even up to now. Kaya, thank you, Lord. Alam nyo, kapag nabibless tayo, we should always remember the Lord. Na kapag meron tayong magandang pagpapala, dapat hindi tayo nagkakaroon ng Alzheimer na tinatawag. No? Alam nyo, kapag tinawag na Alzheimer or amnesia, that is one of the malignant sickness na pwede mangyari sa atin. Even yung mga mahal nyo sa buhay, even yung katabi nyo, hindi mo makikilala. Kasi may Alzheimer tayo eh. Pero sinasabi ng Panginoon na you should always remember all the good things that happen into your life. Kaya mga kapatid, there's a person na sinasabi na He's the one who can give you strength. He's the one who can give you the healing that you need. That person can give you the blessings, your business, and your work, mga kapatid. We should always remember and give back to the Lord. Alam nyo, kapag
sinabi to remember, kinakailangan it brings up, no, into your mind. Inaalala natin. Kaya, if we remember God at this point of time, at sinasabi niya na magbigay tayo para sa Kanya. Para sa Kanya naman talaga yung 10%. Pero, napakabuti ng Diyos. If you will obey the Word, you will obey God, mga kapatid, He will give you all the good things. He will add it, all those things unto you according to His riches and glory. Kaya mga kapatid, let us all stand and let us give honor to God and let us bring these tithes to Him and let us pray for all these things. And sa lahat ng mga pagpapala at ibibigay pa ng Panginoon, thank you Lord Jesus. Lift up all your tithes. Mga kapatid, salamat. At salamat din sa Panginoon sa pagtugon. Alam natin na hindi natatapos ang ating buhay sa ganitong pamamaraan. Pero maraming binibigay pa ang ating Panginoon. Pag-asa at higit sa lahat ng pagmamahal. Thank you Lord Jesus for these wonderful blessings, and we give back to you these things, these tithes, Lord God. And may you bless all these people na sumusunod, Panginoon, sa iyong panawagan at sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na bless pa, Panginoon, ang aming mga business, ang aming trabaho, Lord God. Sa iyo lamang, Ama, Panginoon, namin tinataas ang lahat ng ito at inaalala namin sa pamamagitan nito. In Jesus' name, Amen. Let's go, church. Hallelujah! Natin ang ating Panginoon. Every nation bow before you.
our God, unto our God.